Para mas masuportahan ang ating sandatahan sa mga aktibidad sa South China Sea, makakatuwang ng Pilipinas ang isang task force na binuo ng Amerika, ang US Task Force Ayungin. E ano naman kaya ang magiging papel nila sa mga misyon ng ating Armed Forces of the Philippines? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Kontrobersyal ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea dahil dito nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy para igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea bilang bahagi ng exclusive economic zone nito. Pero dahil inaangkin din ng China, makailang ulit nang nakaranas ng karahasan ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Kaya bago sa pandinig ng banggitin ng bumisitang si US Defense Secretary Lloyd Austin, ang pagkakaroon ng isang anyay Task Force Ayungin ng Amerika. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Austin na sa pagbisita niya sa Command and Control Fusion Center sa Palawan, nakausap at pinasalamatan niya ang mga Amerikanong sundalo ng US Task Force Ayungin. Ano nga ba ang US Task Force Ayungin at ano ang papel nito sa misyon ng AFP sa West Philippine Sea? Sa isang pahayag, sinabi ng US Embassy na pinalalakas ng task force ang koordinasyon at interoperability para suportahan ng AFP sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Naayon daw ito sa kooperasyon ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika tungo sa pagkakaroon ng malaya at bukas na Indo-Pacific region. Hindi nagbigay ng detalye ang Joint US Military Adjudication Group kung ilang sundalo ang nakadeploy sa Task Force Ayungin. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi sasama sa mga misyon sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng Task Force Ayungin. Pero tutulong ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP Western Command sa West Philippine Sea. ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Sa isang statement naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang mga Amerikanong sundalo sa Palawan ay nagbibigay ng technical assistance. Pinalalakas daw nito ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ang maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal hindi na nagulat na may ganitong task force ang Amerika sa Pilipinas. It's not surprising. These are, kumbaga, operational details. No? There's no need to be so concerned about as long as it contributes to the overall defense and security of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.